Criminal case versus civil case. Ano nga ba ang pinagkaiba? I'll break it down in the simplest way possible. Criminal case ang tawag if it's a threat to the public. Tulad ng naririnig nating mga kasong theft, estafa, or even murder. Affected ang lahat dito. Kapag may lumabag ng batas, buong community ang pwedeng maapektuhan. Pagdating sa civil case naman, it's between two people na nag-aaway-away. Kaya ito yung mga naririnig nating mga away tungkol sa lupa, tungkol sa pera, tungkol sa kontrata, tungkol sa mga kasunduan between people. So really, the issue here is between the two of them and hindi banta sa seguridad ng lahat. Let's compare. Sa criminal case, gobyerno nagsasampa ng kaso. Sa civil case naman, ang taong nasaktan ang nagsasampa ng kaso. Pagdating naman sa criminal case, ang goal nito ay parusahan or retribution. Pagdating sa civil case, ang goal naman nito is para ayusin ang mga dalawang nakipag-away sa isa't isa. Oh, ngayon, gets nyo na ba yung pinagkaiba? I'll give you the violation. Can you tell me whether criminal case siya or civil case ba? Criminal case to kasi may nagnakaw nga, di ba? Affected ang lahat. At kung nakalaya pa tong magnanakaw na to, syempre, threat to the public siya. Criminal case din to, may namatay nga. So, obviously, seryosong banta to sa lipunan at sa buhay ng mga tao. Ito naman, civil case to. Kasi usually, ito lang naman yung mga kasong hindi nabayaran ng utang. So it's between two people and it's not against the Philippines. Siguro sa una naisip mong civil case to dahil usually this would involve money. But criminal case siya. Pagdating dito, may panloloko na nangyayari. At kung may nangloko sa'yo, nako, baka may mahanap pa siyang ibang biktima. Civil case naman din to. Like you guessed it, kasi between two people ang hindi natupad na usapan. And because of that, you can also file for damages. Civil case, because it's usually between two people na pinag-aawayan nila, sino nga ba talagang may-ari ng lupa or ng bahay? Criminal case naman to. Bakit? Kasi may pananakit involved. And like we said earlier, kung makalaya pa to, pwedeng manakit pa ng ibang tao. At the end of the day, kapag dating sa criminal case, well, pwedeng makulong ang isang tao kasi nga threat sila sa public. While they're around and free, nako, hindi natin alam kung sino yung next victim. Kaya mas mabuti na lang makulong sila. Plus, meron pang pwedeng fine dito. Depende kung gaano kabigat yung krimen. But when it comes to civil cases, walang kulong dito. Kasi between two people nga lang siya na merong nasaktan. Kaya nga you can file for damages. So usually, ito yung mga reimbursement na yung hospital bill or damage to the property or kung ano man sabihin ng court na proper retribution for your damages. Kaya mahalagang alamin natin ang pinagkaiba para malaman natin kung sino ba ang magsasampa ng kaso or kung yung kaso mo is for punishment or fairness. Dahil sa batas, hindi lang parusa o bayad ang mahalaga, kundi hustisyang makatao at patas para sa lahat. This is Attorney Mix Nograles, here to make the law simple for you. Amping Kanunay.